Magandang araw sa iyo kaibigan, ako nga pala si Nads. Halika't samahan mo pagnilayan ng salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Isang katiwala na hindi gumagawa ng matino, ang tila siya pang pinupuri ng kanyang amo sa ating pagbasa ngayong araw na to mula sa aklat ni San Lucas, chapter 16, verse 1 to 8. Ayon sa talinghaga ni Jesus, bigyan natin ng pamagat na tiwaling katiwala. Ayon sa kanyang talinghagang tiwaling katiwala, itong katiwala na ito ay nilustay ang pag-aari ng kanyang amo. At naisumbong siya sa kanyang amo, kaya't pinatawag siya nito at sinabihang maghanda ng ulat ng lahat ng kanyang pinangangasiwaan sapagkat tatanggalin na siya sa kanyang serbisyo. Tuloy, ano ang ginawa ng katiwalang ito? Nagpakita siya ng kabutihan, binigyan niya ng pabor, tawad, yung mga nangutang sa kanyang amo. Upang kapag siya ay natanggalan na ng trabaho at ng kabuhayan, ay may sasalo at tutulong sa kanya. Dalawang punto ang nais kong bigyang diin. Mga pinagkapareho natin sa katiwala sa kwento. Una, gaya ng katiwala, tayo ay hahantong din sa paghuhukom balang araw. Dadating ang sandali na tayo ay haharap sa Diyos at magbibigay ng ulat ukol sa lahat ng ipinagkatiwala niya sa atin. Hindi man sa aspeto ng kayamanan o pera, maaaring tungkol sa kung paano natin ginamit ang oras, lakas at talento na kanyang ipinaubaya sa atin bilang katiwala. Kaibigan, tanungin mo ang iyong sarili. Paano ko sa ngayon ginagamit ang mga ipinagkatiwala sa akin ng Diyos? Pangalawa, at maganda ring punto, gaya ng katiwala, nakahanap siya ng paraan para makaligtas sa kapahamakan. Pinuri siya ng kanyang amo hindi dahil sa kanyang kasamaan kundi sa kanyang katalinuhan, sa kanyang diskarte. Nakaisip at nakagawa siya ng paraan upang sagipin ang kanyang sarili at makaligtas siya mula sa kahirapan. Sa ating tunay na buhay, marami ang mga gumagawa ng mga paraan upang maligtas sa kapahamakan, hindi ba? Yung mga tinatawag natin na kapit sa patalim. Ngunit sa kabilang banda, ang Diyos hindi tayo nais na kumapit sa patalim. Bagkus gusto niya na kumapit tayo kay Kristo. Sapagkat siya at walang iba ang tunay na makapagliligtas. Iniligtas tayo ni Kristo mula sa tunay na pagdurusa at kapahamakan dulot ng ating kasalanan, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay sa krus. Kaya naman, kumapit tayo hindi sa ating sariling talino at diskarte, kundi sa Panginoon, upang sa araw ng paghuhukom, tayo ay tunay at siguradong maligtas sa tulong at grasya at awa ng Diyos. Kaibigan, kung ikaw ay na-bless na maikling reflection na to, paki-like at paki-share. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Muli ito po si Naz na nagsasabing, sa pagninilay, sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!